Hello Sir Bob at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Jack, taga Baguio. Gusto ko lang sanang isend itong karanasan namin ng tropa kong si Raymond. Madalas naman talaga kaming gumala noon ni Raymond, lalo na sa gabi. Nag-iikot-ikot kami sa parte ng Baguio na may mga bar. Minsan naman ay trip lang talaga naming mag-road trip. That time, hindi ko alam kung anong pumasok sa utak ko at doon talaga kami sa madilim na lugar pumunta. Nagtaka nga si Raymond kung anong ginagawa namin doon. Sa dami daw ng pupuntahan namin ay doon pa sa Hyatt Terraces. Yun yung gumuhong 12-story hotel nung taong 1990s dahil sa lindol. Marami din ang napabalitang namatay doon. Sabi noon ni Raymond ay umalis na kami, pero hininto ko yung kotse. Lumabas ako at nagyosi. Pinailawan ko pa ng flashlight ng cellphone ko yung malawak na bakanting lote. Bumaba na rin noon si Raymond at sinabayan akong magyosi. Pinag-uusapan namin yung abandonadong lote. Ang sabi ko pa sa kanya noon na abangan namin kung may nagpapakita talaga. Pero inabot na kami ng ilang minuto ay wala namang kakaiba, kaya pinasya na naming umalis. Pero nung nasa may unahan na kami, bigla na lang akong napapreno nang makita ang isang babaeng papatawid. Tinanong pa ni Raymond kung bakit daw ako huminto. Tinanong ko siya kung hindi ba niya nakita yung babaeng dumaan. Wala naman daw siyang nakita. Nagpalinga-linga ako noon dahil baka naatawid na, pero wala ngang katao-tao sa paligid. Sa pagtataka ko pa ay sobrang dilim sa lugar na yon. Papaano may babaeng tatawid? Sa dami ng pwedeng puntahan o tawiran, doon pa sa walang poste ng ilaw. Medyo kinilabutan na ako noon. Para kasing hindi buhay na tao yung nakita ko. Pinaandar ko na yung kotse at umalis na kami sa lugar na yon. Hanggang nga sa pag-uwi, hindi mawala sa isip ko yung nakita ko. Paulit-ulit ko pang tinanong si Raymond noon at paulit-ulit din niya akong sinasagot na wala siyang nakitang babaeng tumawid. Pero may napansin daw siya noon nung huminto kami at nung umalis na kami sa lugar na yon. Parang may kasama na raw kami pauwi dahil biglang bumigat yung likuran ng kotse. Nagtanong nga siya kung hindi ko raw ba naramdaman. Hindi lang daw niya sinabi sa akin dahil nga baka magkatakutan lang daw kami at madisgrasya pa. Pero totoong parang may umangkas daw sa amin nang huminto kami. Medyo nag-iba pa nga raw yung amoy sa loob ng kotse. Pero siguro kaya hindi ko na napansin ang mga yon dahil abala yung isip ko sa nakita ko sa daan. Sinabi pa niya noon na nung maarating na kami sa daang may mga poste ng ilaw ay biglang gumaan yung likuran. Wala na rin yung naaamoy niya at nawala na yung nararamdaman daw niyang pamimigat sa batok. Talagang tinayuan daw siya ng balahibo noon. Parang may umihip daw kasi sa batok niya. Kahit ako, nang makita ko yung papatawid na babae ay di mawala yung kaba ko. Kinikilabutan na rin ako noon pero di ko lang din pinahalata sa kanya. Naisip ko na baka yung babaeng nakita ko at yung naramdaman niyang sumakay sa likuran ay iisa lang. At maaaring isa din yon sa sinasabi nilang ligaw na kaluluwa na patuloy na nagpapakita at nagpaparamdam sa palibot ng Hyatt Terraces. Hi po Sir Bob at sa lahat. Tawagin niyo na lang akong Hazel, taga Pangasinan at taga-aral ng college sa Baguio. Meron akong karanasan na nangyari nung minsang magkaroon kami ng activity sa teacher's camp. 3 days din kami nagstay doon sa camp na yon. Medyo may kinalaman din sa religion yung ginagawa namin. At 6 PM ay may evening prayers kami. Sa unang gabi namin ay nagkaroon kami ng recollection after ng hapunan. Isa na yata yun sa pinakamagandang araw na nangyari sa akin. Parang first time kong magkaroon ng peace of mind. Sa dami palagi ng school activities, projects, assignments and reports, dagdagan pa ng thesis, parang mababaliw na ako kakaisip kung anong uunahin ko. First night after ng recollection ay pumasok na kami sa kanya-kanyang cabins. Nasa 10 din kami sa cabin at yung iba
ay naglalatag na lang sa sahig. Sa sahig ako nahiga nung unang gabi. Ako pa naman ang nasa dulo, malapit sa may pintuan. Kaya kapag may dumadaan sa labas, ay napapadilat ako. Nakatagilid ako at nakaharap doon. Di kasi ako sanay na humarap sa katabi kahit na nakatalikod pa ito sa akin. Habang natutulog na kami noon, nakapatay na ang ilaw sa loob ng cabin. Sobrang tahimik at huni na lang ng kuliglig ang madidinig. Medyo umaambon pa. Bigla akong napadilat noon nang parang may magsalita mismo sa harapan ko. Pagdilat ko ay wala namang tao, pero may nakita akong aninong dumaan sa may pinto. May ilaw naman kasi noon sa labas, kaya kitang-kita sa ilalim ng pinto kapag may dumadaan. Sa pagtataka ko ay marami akong nakitang aninong dumadaan, kaya tuluyan na akong nagising noon at sumilip kung anong nangyayari sa labas. Pero pagsilip ko, wala akong nakita ni isang taong nandoon. Tiningnan ko pa nga yung paligid dahil baka mabilis lang silang nakaliko o nakaalis. Pero sobrang tahimik na, kaya muli na akong nahiga noon at pinilit na makatulog. Halos kakaidlip ko lang noon nang makarinig ako ng may hinang mga yabag. Parang papunta yon sa kwarto namin. Hinintay ko lang yun dumaan. Napadilat ako nang marinig kong huminto yung mga yabag. May nakita akong parang laylayan sa ilalim ng pinto, kaya sigurado ako na doon nga mismo sa harapan ng pinto namin huminto yung naglalakad sa labas. Naghintay pa ako noon na may kakatok, pero matagal lang yung nakatayo sa labas. Halos hindi na nga ako kumurap noon at ang lakas ng kabog ng dibdib. Pigil ko rin yung paghinga ko noon. Bigla akong nilukuban ng takot, kaya napakumot ako hanggang leeg. Hindi ko alam kung bakit kinakabahan ako noon nang hindi pa rin kumakatok yung tao mula sa labas. Maya-maya, nakarinig na ako ng mahina at mabagal na kaluskos. Yung parabang mahabang kuko na kinakalmot yung pinto. Nakakarindi yung ingay noon, pero walang nagigising sa mga kasamahan ko. Ang naisip ko nga ay kung bakit ako lang ang nagising at nakarinig ng ingay na yon. Mas lalo akong natakot dahil walang ibang nakakaalam. Pinikit ko na lang ang mga mata ko at tinakpan ng tenga. Nawala naman yun maya-maya. Akala ko ay wala na yon. Pero mas lalo lang lumakas yung kabog ng dibdib ko nang makarinig ng mahinang panaghoy. Yung tipong parang mapapaiyak ka din sa nadidinig mong panaghoy na nanggagaling sa malalim na lugar. Yung nag-e-echo yung boses. Parang nasa loob na nga yun ng kwarto namin. Nung una, mahina lang, pero palakas na ng palakas. Hindi ko na natiis yung takot at gusto ko nang sumigaw para magising sila. Pero sa pagtataka ko, Sir Bob, walang boses na lumalabas. Yung sigaw ko ay parang pahigop na hindi ko maintindihan. Inulit ko pang pagsigaw at naubo lang ako. Wala talagang boses na lumalabas. Ganyan daw talaga kapag naunahan ng takot. Naiiyak na ako noon. Pero buti na lang at may isa akong kasamahan doon na biglang bumangon. Naiihi daw siya. Natigil na rin bigla noon yung nadidinig kong panaghoy. Napabangon din ako at napabuga ng hinga. Tinanong niya ako kung naiihi rin ba ako. Hindi ko alam kung saan ako mas takot, sa loob ng cabin namin o sa labas. Pero nang magpasama siya sa akin ay sinamahan ko naman siya. Gustong-gusto kong ikuwento sa kanya yung naranasan ko noong mga oras na yon, pero baka parehas din kaming hindi makatulog. Pagbalik namin ay napausog noon ang katabi ko sa pwesto, kaya sumiksik ako doon sa pwesto niya at nagtalokbong ng kumot. Medyo nabawasan na yung takot ko noon, pero pakiramdam ko anumang oras ay may bigla na lang tutunghay sa akin at bubulong. Kaya naglagay na lang ako ng headset. Nagpatugtog ako hanggang sa magising ako na umaga na. Palaisipan pa rin sa akin hanggang ngayon kung bakit ako lang talaga ang nakarinig at nakaranas ng kababalaghang yon. Pakiramdam ko tuloy ay bukas ang third eye ko. Pero sabi naman ng napagkwentuhan ko, baka nagkataon lang nagising ako nang magparamdam yon, kaya ako lang ang nakarinig sa kanya.
Nag-search ako sa mga nilalang na nagpaparamdam sa teacher's camp at sumakto yung description sa white lady o yung may umiiyak. Yung nakita ko kasing laylayan na huminto sa may pinto ay kulay puti. Pero hindi ko pa rin sigurado. Kung ano man yung nagparamdam sa akin, isa lang ang masasabi ko. Sobrang creepy. Last year lang pala to nangyari, sir. Hi po Sir Bob at sa lahat ng mga listeners. Ako si Angela, taga Benguet. Nag-aaral ako ngayon sa University of St. Louis. Silent listener niyo po ako at madalas akong makinig ng mga kwento niyo sa YouTube. Last month lang yata yon nang mapasyal sa amin yung tiyahin kong si Tita Aida. Dito na rin siya lumaki sa Baguio. Kapatid siya ni Mama. May nakwento siya sa amin tungkol po sa Mount Mary Hill kung saan nakatayo ngayon ang Baguio Cathedral. Nasa college pa lang daw noon si Tita. Kasama ang mga kaibigan niya nang mamasyal sila sa Mount Mary. Nang araw daw na yon, medyo masama ang pakiramdam ng isang kaibigan nila. Itago na lang natin siya sa pangalang Tita Lourdes. May sinat daw noon si Tita Lourdes nang pumasok sila ng cathedral. Andoon lang daw sila naupo. Nagdasal sila ng ilang minuto at nagstay pa daw sila sa loob ng katedral. Maya-maya ay hindi na kumikibo nang kausapin nila si Tita Lourdes. Nakatingin na lang daw yon sa left side ng katedral na para bang walang naririnig. Tapos tagus-tagusan daw yung tingin niya sa side na yon na parang may nakikita siyang kakaiba. Nagulat na lang daw noon si Tita Aida nang biglang nanigas at nangisay si Tita Lourdes. Iilan lang daw sila ang tao doon sa katedral dahil wala namang misa. Kaya itinabi lang daw nila si Tita Lourdes at hinintay na mahimasmasan. Buti na lang daw at may isang matandang lumapit sa kanila. Sinapo daw nito ang noo ni Tita Lourdes. Sobrang init. Nilalagnat na raw si Tita Lourdes kaya nagpatulong na silang maibaba mula sa katedral. Imbis na sa ospital ay inuwi na lang nila si Tita Lourdes. Pagdating daw sa bahay nila ay pinainom lang ito ng nanay niya ng gamot. Kinagabihan, kwento raw ng kapatid ni Tita Lourdes kina Tita Aida. Parang nagdeliryo daw si Tita Lourdes. Panibanggit daw niya ng babaeng naatitig sa kanya. Paalisin daw ito. Paulit-ulit daw niyang binabanggit yun. Takot na takot daw yung itsura ni Tita Lourdes. Nagsusumiksik daw ito sa katawan ng nanay niya at nanginginig pa. Kaya kahit daw malalim na ang gabi noon, ay nanggising talaga sila ng kilalang manggagamot. Malayo na kasi yung ospital sa kanila, kaya mga manggagamot daw ang inaasahan nila nung gabing yon. Dinasalan daw si Tita Lourdes at may pinahid sa noo. Nakabukas daw ang third eye niya at mukhang may nakita daw si Tita Lourdes sa Mount Mary Hill na hindi ka nais-nais. Hindi raw sigurado nung manggagamot kung ano yon. Pero nakasunod daw yon kay Tita Lourdes simula nung dumating sila sa cathedral. Nang umayos na raw yung kalagayan niya, ay tinanong siya ni Tita Aida kung anong nangyari sa kanya. Habang nasa loob daw sila ng cathedral noon, may nakikita daw siyang babaeng padaan-daan sa labas. Natulala na lang daw siya nang huminto ito at tumitig sa kanya. May hawak daw itong kandila. Nung una, akala niya yung ordinaryong tao lang. Doon na raw siya natakot nang makita ang suot nitong itim na bestida, tapos yung mga paa nito ay hindi nakalapat sa lupa. Nakalutang daw ito habang may hawak na kandilang nakasindi pa. Titig na titig daw ito sa kanya at nanlilisik pa ang mga mata. Habang tumatagal daw ay hindi na niya maalis ang tingin sa babae na parang hinihigop siya nito. Naramdaman na lang daw niya na unti-unting namamanhid yung buo niyang katawan. Hanggang sa mawala na siya ng kontrol noon. Hinang-hina daw siya at nararamdaman niyang sobrang init ng buong katawan niya. Hanggang sa mablangko na raw ang lahat sa kanya. Hindi lang daw sa Mount Mary Hill nangyari yon kay Tita Lourdes. Kahit saan daw na may nagtitrigger sa third eye niya ay nawawalan siya ng malay at nilalagnat. Pero sa Mount Mary ang pinaka hindi nila makakalimutan. Akala nga nila
ay ligtas na sila sa loob ng simbahan. Pero may ligaw pa rin talaga na kaluluwa na gumagala-gala at ang iba ay negatibo at mabigat ang dala. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng nakikinig sa inyong channel. Tawagin niyo na lang akong Alexa. May kwento po akong gustong ibahagi sa inyo. Kinuwento ito ng kuya kong nag-aral sa PMA o Philippine Military Academy sa Baguio. Karanasan daw ito ng senior nila nang bagong pasok pa lang ito sa PMA. Itago na lang natin ito sa pangalang Kuya Aaron. Unang karanasan daw ni Kuya Aaron ay nangyari sa mismong tulugan nila. Parang mag-iisang linggo pa lang daw siyang nakapasok noon. Puro double deck daw ang higaan at sa taas siya nakahiga. Natutulog na raw sila ng mga kasamahan niya nang magising siya dahil parang may bumulong daw sa kanya. Nakatagilid daw siya noon patalikod sa dingding. Pinakadulong higaan daw kasi ang kanya. Nagulat siya pagdilat dahil may biglang dumaan sa harapan niya. Hindi raw niya nakita yung itsura pero ang bilis daw ng dumaan. At nang bumangon siya para tingnan kung sino yon ay bigla na lang itong nawala. Humiga daw siya ulit noon, natakang-taka kung sino. Pero agad din daw siyang napabangon nang mapagtanto kung ano yung nakita niya. Wala naman daw siyang kasamahan ng ganoon kataas. Pero yung nakita niya, hanggang bewang nito yung higaan niya na nasa taas ng double deck. Kinilabutan daw siya nang maisip na yung nakita niyang dumaan ay mukhang nakalutang. Sumunod daw na karanasan ay nung nagbanyo siya madaling araw. Nagising daw siya mga bandang 2:00 dahil parang may gumising daw sa kanya. Saka siya nakaramdam ng pagkaihi. Mabilis daw siyang bumaba ng higaan at tinungo yung banyo na nasa labas pa ng silid nila. Habang umiihi siya noon, naramdaman daw niya na may dumaan sa likuran niya. Nakita niya raw ang isang kadete palabas. Diretso daw ang tindig nito at hindi man lang siya kinausap. Hindi rin ito lumingon o kung ano pa. Basta dire-diretso lang daw itong naglalakad palabas. Nang matapos sa pag-ihi ay hinabol pa raw niya. Pero sa pagtataka ay hindi na niya ito nakita. Hindi rin niya namukaan kung sino yon dahil parang noon lang daw niya ito nakita. Habang pabalik daw siya sa silid nila ay bigla siyang nakaramdam ng kaba. Nagsitayuan daw yung mga balahibo niya sa braso at batok habang naglalakad papunta sa silid nila. Hindi raw niya alam kung bakit pero parang may nakasunod daw sa likuran niya. Nang lingunin niya ay wala namang siya nakitang ibang tao kaya binilisan na niya yung paglalakad. Pag-akyat ng higaan ay agad siyang tumagilid patalikod sa may pinto. Nakikiramdam siya noon dahil ramdam niya na may nakasunod sa kanya. Pero ilang minuto na raw ay wala siyang maramdamang may nagbukas ng pinto. Saka lang siya nakatulog ng mahimbing noon. Akala niya lahat ng mga paramdam na yun sa kanya ay guni-guni lang niya. Pero doon niya napatunayan na may nagpaparamdam talaga doon. Nang minsang maiwan daw siyang mag-isang naliligo noon, nagulat siya nang biglang bumukas yung shower. Yung pinapaliguan nila noon, wala namang pinto yung cubicle. Kumbaga, open area yung pinapaliguan nilang mga lalaki. Dingding lang ang harang. Kaya nagtaka daw siya kung papaano bumukas yung shower gayong wala namang ibang tao bukod sa kanya. Patapos na raw siya noon kaya dinaanan na lang niya at pinatay. Nang palabas na raw siya ay muli daw bumukas yung shower. Pero nang pihitin niya yon pasara ay maayos naman. Binuksan daw niya uli at okay naman daw. Muli niya yung sinara at umalis na. Andoon na siya sa may pintuan nang muli yung magbukas. Natakot na raw siya kaya hindi niya yon binalikan at umalis na. Bigla daw kasing lumambot yung tuhod niya sa sobrang takot. Nalaman niyang hindi lang pala siya ang nakakaramdam sa PMA. Marami-rami na rin daw na mga kasabayan niya at kahit si kuya na nagkwento nito sa akin ay may karanasan din.
Nagle-lecture daw sila noon nang may nakita siyang dumaan sa classroom nila. Sakto daw kasi paglingon niya sa may pinto ay papadaan din yung nilalang na yon. Grabe daw yung kilabot niya dahil kitang-kita niya yung dumaan na yon na walang ulo. Muntikan na nga raw mapasigaw si kuya kung di lang siya nakapagpigil. Di na raw siya nakapagpaalam nang lumabas daw siya para tingnan kung sino yon. Pero wala namang ibang tao. Nasermonan daw tuloy siya. Kaya hindi na rin basta-basta lumalabas si kuya paggabi at mag-isa lang siya. Dahil baka maka-encounter na naman daw siya noon ng mga nagmumulto sa PMA. Mapagpalang araw sa lahat. Ako si Rose at may gusto lang akong i-share sa inyong kwento. Karanasan to ng pinsan kong tawagin na lang nating Hana. First time niya raw na maasama noon sa mga kaibigan niya papuntang Baguio. Wala naman daw siyang gaanong alam noon sa lugar. Hindi kasi siya taga Baguio, taga Bicol kami. At pinag-iipunan daw talaga nila yung papunta dun sa Baguio. Hindi niya inaasahan noon na dadaan sila sa Diplomat Hotel. Na-excite daw siya sa pag-aakalang pasyalan talaga yon. Pero nung andoon na raw siya, ay nakaramdam daw siya ng kilabot. Ganoon daw pala doon. Sa sobrang tahimik ay ang creepy ng vibes. At dahil may araw pa naman nang pumunta sila, ay pinapasok naman sila ng bantay. Bali nangyari pala to taong 2017. Habang naglilibot-libot daw ay hindi siya mapakalinon. Nakakaramdam daw siya ng kaba sa lugar. Matatakutin kasi yung pinsan kong yon. Napapakapit daw siya noon sa mga kaibigan niya kapag may nadadaanan silang madilim na bahagi ng lugar. Pakiramdam kasi niya ay may dadaan na multo. Doon daw sila naglagi noon sa lumang fountain. Panay ang ikot ni Hana at kakatingin sa taas. Nagtaka daw siya noon dahil sila lang naman ang turista doon. Pero may napansin siyang naglalakad sa taas. Nakaitim daw yon at pawala-wala. Kaya daw siya napapatingin ng paikot sa taas. Napuna pa raw siya noon ng kaibigan niya. Tinanong kung anong ginagawa. Sinabi ni Hana na may tao sa taas. Akala nga raw niya ay sila lang ang nandoon. Pero wala naman daw nakita yung mga kasama niya. Paulit-ulit pa raw niyang tinuturo sa mga kaibigan niya. Maya't maya din daw kasi niya yung nakikita. Akala nga raw ng mga kaibigan niya ay nananakot lang siya. Pero seryoso daw talaga siya noon na may nakita siya. Natakot na raw sila kaya biglang nagkayayaang umalis na. Hindi na raw kasi maganda yung pakiramdam nila noong mga oras na yon. Bigla rin silang kinilabutan. Nang nasa sasakyan na raw sila ay tahimik lang sila. Parang takot na raw noon magsalita si Hana. Kahit nga nung kinukwento niya sa akin tong karanasan niya ay kinikilabutan pa rin siya. Habang nagmamaneho raw yung kaibigan nila, nagulat sila noon nang biglang humiyaw yung katabi nito sa front seat. Seryoso ito at parang nanginginig pa. Ang tingin daw nito kay Hana sa salamin ay parang ibang babae. Nakakatakot daw yung itsura ni Hana. Napapamura pa raw ito kaya inhinto nila yung sasakyan. Nagalit na raw yung isang kasamahan nila dahil puro na lang sila katatakutan. Pero totoo daw talaga na ibang tao yung nakita niya sa salamin at hindi si Hana. Sobrang tahimik daw ni Hana noon. Sabi niya wala raw siyang maalala noong mga oras na yon. Yun pala sir ay parang sumunod sa kanya yung nakita niya sa Diplomat Hotel. Pagka-uwi nga nila noon ay nilagnat si Hana. Para na nga siya nagdidiliryo. Dinala siya sa ospital pero pinainom lang siya ng pampababa ng lagnat. Nakalabas rin siya kinabukasan. Pero napansin daw ni na tita na walang kibo si Hana. Dinalaw ko siya noon pero parang hindi niya ako kilala. Kinakausap ko siya pero hindi siya tumutugon. Nakatingin lang siya sa kawalan. Kaya nagpasya na sila noon na ipatingin si Hana sa isang albularyo. Nahirapan pa silang magpasunod noon kay Hana.
Todo kapit raw kasi ito sa pinto. Huwag lang siyang dalhin sa albularyo. Grabe yung panilisik ng mga mata nun ng pinsan ko. Tumulong na rin sina mama na maisakay siya sa sasakyan. Ang bigat pangaraw niya at nahirapan silang pasakayin siya. Nakaabang na raw sa kanila yung albularyo at napaantanda ito nang makita niya si Hana. Ang lakas raw kasi ng inuwing elemento ng pinsan ko. At kung tumagal pa yon, ay baka tuluyan na siyang sapian o gamitin ang katawan niya. Magaling na si Hana ngayon, pero mahabang proseso at gamutan ang ginawa sa kanya para tuluyang umalis yung ligaw na kaluluwa o itim na elemento. Marami pang nangyari sa kanya noon. Di ko lang makwento ng isang bagsakan lang. Ipapadala ko po sa susunod ang nangyari sa kanya habang ginagamot pa siya. Nagpaalam naman ako kay Hana kung pwedeng i-share yung kwento niya at pumayag naman siya. Hanggang dito na lang po muna ang kwento ko, sir. Maraming salamat kung inyong mabasa.